Ika-59 na kabanata sa pagpapatuloy. Flashback. Makikita si Gui Shushin na tumugon na ang sinasabi daw ba niya ay Gumoonryong. Natumugon si Lee Si-won na sinabi sa kanya na oho. At sinabi daw niya dati na kaya daw niyang malampasan si Gumoonryong. At tinanong pa niya na sinabi na nais daw niyang tiyakin kung valid pa rin daw ba ang mga salita niya hanggang ngayon. Natumingin sa kanya si Gui Shushin ng seryoso. At pagtapos ay sinabi niya kay Lee Si-won na pahintulutan daw niya siyang magtanong ng isang bagay bago siya magbigay ng sagot sa kanya. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi sa kanya ng matanda na maraming oras na daw ang lumipas mula noong huli silang magkita. Kaya bakit daw lumala ang kalagayan niya kaysa gumanda? Na sinabi sa kanya ni Miss Sera na sa totoo lang daw. Mahirap ang naging proseso ng pag-aayos ng pulong na ito. Tumingin kay Lee Si-won na sinabi pa niya na palagi daw niyang hinihiling na makipagkita sa kanya nitong mga nakaraang araw, pero may matinding pagtutol daw sa loob ng Sanwoo clan. Natumugon sa kanya ang elder, na si Gui Shushin na ano daw ang kinalaman yon sa kanyang katawan. Makikita ang labas ng bahay na sinabi pa ng elder, na sinaktan daw ba niya ang sarili niya para lang makipagkita sa kanya. Natumugon si Miss Sera na oo. Muntik na daw niyang itapon ang sarili niya sa kamatayan habang ginagamot siya. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na tama na daw Miss Sera. Sinabi pa niya habang makikita ang muka na hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol sa ibang bagay. Elder. Siya daw ang sasalo ng lahat ng responsibilidad para dito. Pero bago daw yon, nais niyang marinig ang tugon ng elder. Natumugon lang ng tingin sa kanya ang elder. Makikita ang mata niya na sinabi pa niya na kahit ngayon. Kung magpapagamot daw siya, kaya daw ba niyang malampasan si Gumoonryong? Na ito ay napapaisip na tumingin kay Lee Si-won. Makikita ang syudad sa malayo na tumugon ito na sinabi sa kanya na naiintindihan na daw niya. Ngayon ay alam na daw niya ang dahilan kung bakit niya siya kinontak sa pamamagitan ng Milyang clan sa halip na sa Sanwoo clan sa ganitong oras. Makikitang muli ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa sa kanya ng elder na siyempre, ito daw ay labis na kakaiba. Siya daw ay nasa kalagitnaan ng paggamot, ngunit tila daw mas labis siyang nag-aalala sa paghihiganti kay Gumoonryong. Kahit na nasa ganitong kalagayan daw ang kanyang katawan. Na sinabi pa sa kanya ng elder na huwag daw siyang kumilos sa ganitong paraan na nalulunod sa kanyang emosyon. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na makikita ang muka ni elder na bakit hindi daw siya dapat kumilos ng ganito. Sinabi pa ni Lee Si-won na siya daw ang taong nagwasak sa lahat ng meron siya. Ngunit bakit hindi daw siya pinapayagang ipatupad ang kanyang paghihiganti laban sa kanya? Nasinigawan siya ng elder na sinabi sa kanya na hindi daw ba niya alam kung bakit, matapos makita ang sitwasyon ni Gumoonryong. Dagdag pa niya na ang buhay daw na puno ng paghihiganti ay hindi lamang nagwawasak sa buhay ng taong iyon. Na nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Lee Si-won na siya na lang daw ang huling pag-asa niya. Elder. Makikita ang kanyang mata na sinabi pa niya na kung kahit na daw ang elder ay sasabihing imposibleng makamit ang paghihiganti, itatrato daw niya iyon bilang katapusan ng kanyang buhay. Na makikita ang muka ng elder na napatingin kay Lee Si-won. Na ito ay tumingin din sa kanya. Humawak sa kanyang sombrero na sinabi na buwisit. CJ. Magsasabi daw siya ng totoo. Si Gumoonryong daw ay isang tao na umabot na sa rurok sa mga master ng kasalukuyang murim. Dagdag pa niya na kahit na daw naranasan niya ang maraming kapalaran na nag-aakalang magagawa niyang talunin ang taong iyon. Nakatingin lang si Miss Sera kay Lee Si-won habang nagsasalita ang elder. Na sinabi pa ng elder na makikita ang dalawa na nakatingin na gayunpaman. Magbabago daw ang buong usapan na ito kapag umalis sila sa mga hangganan ng lohika. Tumingin sa kanila. Na sinabi nito na halimbawa, isang bagay daw tulad ng superhuman na transmutasyon. Na napasabi si Miss Sera na Elder Ghost Hands Divine Healer. Ano daw ang ibig niyang iparating? Ang superhuman na transfiguration daw ay isa lamang kwento. Dagdag pa ni Miss Sera na kahit daw noon pa, walang katapusang mga guro daw ang naniwala sa alamat na yon at walang ingat na sinubukan ito na nagtatapos sa kamatayan o pagkabaldado. Tumawa ang elder na si Ghost Hands Divine Healer na sinabi na oo. Tiyak daw yon. Ang superhuman na transmutasyon ay isa lang alamat ng murim. Na makikita ang dalawa na nagulat nang sabihin pa sa kanila ng elder na gayunpaman, ang overhaul rebirth daw ay isang alamat din ng murim hanggang sa ito ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata.
Sinabi pa nito na tumingin ng kakaiba na sa ngayon, wala nang ibang paraan kundi ang superhuman na transmutasyon na makakapagpahinto daw kay Gumon. Dagdag pa niya na gayon pa man daw, ang presyo ng pagkabigo ay magiging malupit. At ang pinakamainam na senaryo daw ay maiiwan kang baldado, o maaari daw siyang mamatay. Na napatingin si Miss Sarah kay Lee Si-won habang sinasabi nito na elder. Kahit daw siya, ang ganitong klaseng walang ingat. Na napatigil siya sa pagsasalita nang sabihin ni Lee Si-won na mabuti daw iyon. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na nabuhayan ang mga mata na sinabi na paghihiganti daw ba o kamatayan. Iyan daw ang nais niya. Na napatingin sa kanya si elder na walang masabi. At pagkatapos ito ay napangiti na sinabi na okay sige. Kung iyan daw ang nais niya, gagawin na daw niya ang mga paghahanda. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa ni elder sa kanya na ulitin daw niya, ngunit ang proseso daw ng superhuman na transmutasyon ay napakadelikado. Lalo na ipinagbabawal ang maging balisa. At kung siya daw ay mag-aalala dahil bahagyang bumuti ang kanyang katawan sa proseso, magdadala daw ito sa kanyang kapahamakan. Dagdag pa niya na kaya't tandaan daw niya ito. Dapat daw niyang ganap na. Kalimutan ang tungkol sa kanyang paghihiganti at kay Gumon habang nasa proseso ng transmutasyon. Nakatalikod pa nitong sinabi na maaaring maging mahirap daw ito sa loob ng 10 taon. Ngunit kapag matagumpay daw ang transmutasyon, magkakaroon daw siya ng pagkakataong makabawi kay Gumon. Balik sa kasalukuyan. Na sinabi sa isip ni Lee Si-won habang makikita ang kanyang mata na magkakaroon daw siya ng pagkakataong makabawi sa kanya. Sinabi pa niya sa isip na elder. Pasensya na, pero wala daw siyang interes sa lahat ng iyon. Makikita si Gumon na sinabi pa niya na ang tanging nais lang daw niya ay. At pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang paa na siya ay nagkaroon ng after image sa harapan ni Gumon. Na nagulat si Gumon sa kanyang nakita na nagtataka. Na sinabi pa ni Lee Si-won habang makikita na naglalabas ng usok sa bibig na ang kamatayan daw ng taong ito. Sa pinakamasamang sitwasyon, isang sugat na mananatili sa kanya magpakailanman. Basta't maiukit lang daw yon sa kanya. Basta't magagawa daw niya yon, kakayanin daw niyang tanggapin ng buong puso ang kanyang kamatayan. Nananlaki ang mata ni Gumon na napasabi na ikaw. Ang posisyon daw na yan, posible daw bang? Na makikita si Lee Si-won na nagpakawala ng atake na Chaotic Heaven's Destruction Strike. Na napasigaw si Julia na boss. Na makikita ang paa ni Gumon ay itinaas. At lumiwanag ang mata na gumamit din siya ng attacking seismic step. Na sinalubong niya ang ginawang atake ni Lee Si-won. Sa lakas ng salpukan ng kanilang ginawang atake, ay lumiliwanag ito. Na ito ay naramdaman ni Jenny na siya ay napalingon na napasabi na ano daw yon. Na tumakbo sa labasan ng kuweba na sinabi na ano daw yung ingay na yon. At nang siya ay nakalabas na ay makikita ang isang malaking tipak na bato ang bumagsak. Sinabi pa niya na ano daw ba ang nangyayari. Na nagulat siya nang makita niya sila Gumon at Lee Si-won na naglalaban sa itaas. Na ang itsura ni Lee Si-won ay nag-iba. Na ang muka nito ay naglalabasan ng ugat na naglalabas ng usok sa bibig. Na nag-aalalang sinigaw ni Jenny na sinabi na Lee Si-won. Na patuloy silang naglalaban na bawat suntok na pinakakawalan ay tumatama sa bato na ito ay nawawasak. Patuloy pa din sa paghabol si Lee Si-won kay Gumon. Na sinigaw nito kay Lee Si-won na ikaw na bastardo. Nababaliw na daw ba siya? Kung ipagpapatuloy daw niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ng ganyan. Na makikita ang mata nito na seryosong tumingin sa kanya. Na makikita si Lee Si-won na puno na rin ng dugo ang muka. Pagkatapos ay tumingin ito ng kakaiba kay Gumon na nangangalit ang mga ngipin habang umuusok ang bibig. Na naiinis na sinabi sa kanya ni Gumon na tanga. Ngayon daw ay nakikita niya na siya rin daw pala ay nagplano na mamatay kasama niya. Na mabilis na naman sumugod si Lee Si-won habang sinisigaw nitong Gumon. Na makikita ang muka niya na sinabi ni Gumon sa kanya na okay sige. Kung ganyan daw ang magiging ugali niya. Ipapakita daw niya ito sa kanya muli. Na mabilis na inilapat ang palad niya kay Lee Si-won. At malakas na itinulak sa bato sa sobrang lakas ay nawasak ang pinagtamaan niya. Na napanganga sa gulat si Julia nang makita ito. Ganon din si Jenny. Na sinabi sa kanya ni Gumon habang nakatingin siya kay Lee Si-won na ganito daw kalakas ang kanyang dating master. Na pinagmamasdan niya si Lee Si-won habang walang malay na nakabaon sa bato.
At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata. Ika-60 kabanata sa pagpapatuloy. Pinagmamasdan ni Gumuonryong si Lee Siwon na walang masabi. Pagkatapos ay napalingon ito nang may marinig siya na boss. Ito pala ay si Julia na tinanong na sinabi pa sa kanya na kung ayos lang daw ba siya. At kung may natamo daw ba siyang sugat. Dagdag pa niyang sinabi na pero. Ano daw ang nangyari kay Kang Sung? At saan daw nanggaling ang batang ito? Nalumingon na tumingin siya na sinabi kay Julia na tumahimik daw siya. At bakit daw niya siya sinundan? Siguro daw ay iniisip niyang guluhin ang laban niya. Na nagulat na pautalutal na sinabi ni Julia na hindi daw. Na sinabi pa niya na nandito daw siya para sabihin sa kanya na malapit nang sumabog ang mga bomba sa ibaba. Natumugon sa kanya si Gumuonryong na alam daw niya yon. At balak niya na rin daw sanang umakyat. Na sinabi sa kanya ni Julia na okay sige. Kung ganon magmadali na daw silang umakyat. Dagdag pa niya na mukhang malapit na daw dumating at bumalik ang helicopter anumang. Na napatigil siya sa pagsasalita nang makita niya ang ginagawa niya kay Lee Siwon na napasabi na boss. Ano daw ang ginagawa niya? Makikita ang mata ni Gumuonryong na sinabi nito na ang batang ito. Kahit na daw ganito ang itsura niya, siya pa rin daw ang pinuno ng Sanwoo Clan. Makikita si Lee Siwon na walang malay na sinabi pa ni Gumuonryong na dahil daw sa ginulo niya siya, dadalhin daw niya siya at makakakuha siya ng malaking halaga mula sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Julia na boss, sa tingin daw naman niya hindi na kailangan ng. Na napahinto na naman siya sa kanyang sinsabi nang sabihin ni Gumuonryong na itong pasaway na tarantado. Hindi pa naman siya patay. Di ba? Na seryosong nakatingin sa kanya si Julia na napasabi sa isip na boss. Na naalala pa niya noong nag-usap sila ni Sofia. Na sinabi niya na ang batang iyon daw ay disipulo ng boss. Pero bakit daw hindi sinabi ng boss ang tungkol doon? Na sinabi sa kanya ni Sofia na si boss daw ay umiinom ng mga gamot upang makalimutan. Daw ang kanyang masakit na mga alaala sa lahat ng oras na ito. Dagdag pa niya na dahil daw doon, nakalimutan niya pati na rin ang mga kaugnay na alaala. Napatingin si Julia nang sabihin ni Sofia, na ngunit matapos niyang makilala ang batang iyon, tumigil daw siya sa pag-inom ng kanyang gamot at sinubukang tanggapin ang kanyang masakit na nakaraan. Tinanong na sinabi ni Julia habang makikita ang loob ng restaurant na ang batang iyon. Ganoon daw ba siya kahalaga kay boss? Natumugon sa kanya si Sofia na sinabi na yon daw ang kanyang ikinababahala. Dagdag pa niya na ang boss daw ay malinaw na may malasakit sa batang iyon. Sinabi pa niya na kung magkaroon daw ng sitwasyon kung saan magharap ang batang iyon at si boss sa isang laban ng buhay at kamatayan. Natatakot daw siya kung ano ang magiging desisyon ng boss. Balik kay Julia kung saan si Gumuonryong ay patuloy na nakahawak sa dibdib ni Lee Siwon. Habang sinasabi niya sa isip na hindi daw maaari. Hindi daw gagawin ng boss ang ganoon. Sinabi ni Gumuonryong habang nakatingin ito kay Lee Siwon na napakatanga daw niya. Makikita ang muka ni Lee Siwon na sinabi pa ni Gumuonryong sa kanya na akala daw ba niya ay posible para sa kanya na mamatay kasabay niya dahil lang daw sa bahagya siyang gumaling. Na nagulat silang dalawa nang magsalita si Lee Siwon na oo daw naman. Nabigla siyang inatake ni Lee Siwon na mabilis naman itong nakatalon. Habang pinagamamasdan niya ito ay sinabi ni Gumuonryong sa kanyang isip na ang batang iyon. Paano daw nangyari iyon? Hindi daw ba tiyak na nawalan siya ng malay? Makikita ang buhok ni Lee Siwon. Na nakatingin si Gumuonryong sa kanya. Na si Lee Siwon ay nagalalabas na naman ng enerhiya sa kanyang buong katawan at ang usok sa kanyang bibig. Nang biglang kinuha si Julia ni Gumuonryong na napasabi na buwisit. Gumawa pala ng dalawang pinagsabay na atake si Lee Siwon na Spirit Crushing Fist at Double Dragon Chain Dance. Na makikita sila Gumuonryong ay nakatalon bago ito tumama. Sa kanila. Na makikita si Jenny ay nagulat nang maglaglagan ang mga tipak na bato. At siya ay napatingala sa itaas na sinabi sa isip na yun daw ba ang atake ni Siwon kanina. Ang ibig sabihin lang daw nito ay maayos pa rin si Siwon. At mabilis na tumalon pa itaas habang sinasabi sa isip na kailangan daw niyang makalapit sa kanya. Makikita sina Gumuonryong at Julia na nakapatong sa nakausling bato habang tinitingnan nila si Lee Siwon mula sa usok. Na sinabi ni Gumuonryong na ang atake daw na yon. Maari daw bang
Nang biglang sinabi sa kanya ni Julia na boss, ano daw yon? Bigla na lang daw naglabas ng napakalakas na puwersa ang batang iyon. Nasasagutin sana siya nito nang bigla siyang nagulat. Na napasigaw na siya daw ay umatras nang mapansin niya si Lee Si-won. Na ito ay dumaan sa kanyang harapan na may matindi pa ring enerhiya. Na makikita si Lee Si-won ay nasa itaas na nila. Nang biglang nagulat si Go Mo-on-ryong nang makita niya na tinamaan siya ni Lee Si-won sa dibdib. Na gumamit na naman pala siya ng pinagsamang atake na Chaotic Heaven's Destruction at Falling Thunder Fist. At pagkatapos ay napahawak sa dibdib si Go Mo-on-ryong na napasigaw si Julia ng boss. Na napatingin sa gilid si Julia na sinasabi na ang siraulong buwisit na yon. Na makikita ang makapal na usok sa itaas na sinabi ni Go Mo-on-ryong na pinaghahalo daw niya ang martial arts na may ganap na magkaibang katangian. At saka, ginagamit pa daw niya ang mga ito ng sunod-sunod. Na sinabi ni Julia sa kanya na boss. Mas malalim daw ang sugat niya kaysa sa inaakala daw niya. At sa ngayon daw, kailangan niya na munang tumakas. Natumugon sa kanya si Go Mo-on-ryong na ayos lang daw siya. Hindi na daw makakagalaw ang batang iyon. Makikitang muli ang makapal na usok sa itaas na sinasabi ni Go Mo-on-ryong na kung paghahaluin daw niya ang martial arts sa ganoong paraan, babagsak daw ang kanyang katawan dahil sa nagwawalang enerhiya. At dahil daw ginamit niya ang mga ganong klase ng atake ng paulit-ulit, hindi na daw siya magiging nasa tamang ulirat mula sa sobrang sakit. Makikita ang paa ni Lee Si-won na ito ay nakatayong nakatingin sa ibaba. Na si Julia ay napalingon sa itaas habang si Go Mo-on-ryong ay naiinis siyang makita. Sinasabi ni Lee Si-won habang makikita ang mata nito na lumiliwanag na Go Mo-on-ryong. Makikita ang muka ni Go Mo-on-ryong na sinabi sa isip na ang batang iyon. Dapat daw ay nawalan na siya ng malay. Pero ang atake daw kanina at ang anyo na yon. Dagdag pa niya sa isip na ito daw ba ay ang Black Origin Threshold. Hindi daw naman siguro. Kung ganoon, hindi daw niya magagawang paghaluin ang martial arts ng ganoon. Natumingin ng seryoso si Go Mo-on-ryong. Pagkatapos ito ay mumiti na ikinagulat ni Julia na nagtataka. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin kay Lee Si-won na ngayon daw na naiisip niya. Ito daw ay nakalimutan na niya. Na makikita si Lee Si-won na sinabi pa niya sa isip na tungkol daw sa kung anong uri ng espiritu ang taglay niya. Na sinigaw ni Go Mo-on-ryong na lumayo daw siya rito. Julia! Na napasabi si Julia na ano? Boss? Na sinabi pa ni Go Mo-on-ryong sa kanya na magmadali na daw siya. Na sinabi nito na okay sige. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na patuloy na sinsabi na Go Mo-on-ryong. Papatayin daw niya siya. Na ito ay mabilis na sumugod muli. Habang nakatingin ito sa kanya, ay sinabi nito sa isip na oo. Sa wakas, naaalala na daw niya ngayon. Natumingin ng seryoso na sinabi pa nito sa isip na siya daw ay isang tao na hindi susuko hanggang sa huli kahit na tuluyang magkaluray-luray daw siya. Na naalala pa niya ang nakaraan na sinasabi sa isip na ito daw ay noong siya pa ang kanyang master. Ang pinakamasalimuot na yugto ng buhay daw niya. Na makikita sa kanyang mata si Lee Si-won na malapit na sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-60 na kabanata.